Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang question ay mula kay Makamuya Izuro. Bro, pwede bang pagsabayin yung tatlong agimat sa pagdidibusyon? Like, tigi-isa sila ng time tulad ng alas 3, alas 9, ganon, alas 6. Ito yung opinion ko dyan Pwede yang pagsabayin kahit magkaparehong oras. Basta magkaparehong pangalan ng Diyos ang pinatutungkulan o pinupudiran. Pero kahit pa hindi magkasabay na oras pero iba't ibang deity o iba't ibang religion o iba't ibang belief system, magkakarambola talaga yan. Tulad ng ito Ang Abrahamic religion, dyan nabilong yung LNK Dyan sila nangopya sa Catholicism. So, may Diyos dyan na pinapatungkulan, which is ayaw niya na sumasamba sa ibang Diyos. So, ganito, kung ang isang amulet mo ay hindi saklaw o hindi under sa Abrahamic religion na amulet, syempre yung Diyos ng Abrahamic religion, magagalit yon sa isang amulet na isinali mo. Like Buddhism o mga leklay o mga Thai amulet which is under sa Theravada Buddhism. Kasi ang Theravada Buddhism, marami silang Diyos na pinapatungkulan. Depende sa amulet na gamit mo at depende na rin sa kanilang lineage ng mga masters. So, magko-conflict na kasi ang Abrahamic religion na Diyos is ayaw niya na sumamba ka sa ibang Diyos. Tapos yung Buddhism naman, para siyang estilo ng mga katutubo natin, mga babaylad na may iba't ibang deity, iba't ibang diwata ng mga pag-aani, iba't ibang diwata ng batis, iba't ibang diwata ng pagtatanim, fertility, ganon. So, magko-conflict na siya. Iba't ibang belief system na at iba't ibang deity na o entity na ang pinapatungkulan. So, kahit pa magkaiba yung oras, basta iba't ibang amulet o iba't ibang belief system na amulet ang pinaghalo-halo mo, magkakarambola talaga yan at ang epekto niyan sa iyo. Kaya nga, natatawa ko sa mga maestro-maestro at sa mga commander-commander na nagkahalo-halo na yung mga binibenta nila. Meron silang Buddhist na leklay. Tapos meron din silang mga medalyon ng Pinoy occult. So nagkakarambola na yon. Iba't ibang spirit na yon. Okay sana kung Malaysian leklay. Kasi ang Malaysian leklay po, hindi yan sakop ng anumang religion. So energy from earth. So nagiging beacon siya. So nagiging receiver siya ng energy na singaw ng ating mundo. So, kumbaga naka-store siya ng energy mula sa ating mundo. So, kaya nga ang leklay is pina-power up or rini-refresh or rini-recharge gamit din ang mga kasangkapan na nanggaling sa ating mundo tulad ng ulan. Ulan is production niya ng ating mundo from water vapor. So, nag-evaporate siya, naging air, tapos naging clouds, pagdating sa clouds, naging water na ulit, tapos bumagsak sa lupa. So, yan yung sinasalod natin. So, therefore, kahit
sabihin pa ng mga scientifico na natural yan, pero para kasi sa mga tulad namin na naniniwala sa Gaia, Gaia, or mga naturalists, so we believe that gumagamit yun ng enerhiya ng Earth because naniniwala kami na buhay ang ating planeta. So, para ma-rotate yun from water vapor into clouds, then clouds to rain. So, it took an energy from Earth para mangyari yun, and from the sun. So, from celestial body, from heavenly body. So, ganun yung konsepto. So, kaya na-charge yung leklay. And then, nagagamit na naman siya for our protection. So, yung energy niya. So, hindi siya sakop na namang religion. So, purely natural siya. Hindi siya tulad ng ibang amulet na yung concept ay ang nagbibigay ng kapangyarihan ay yung mga deity o mga espiritu na under sa deity na yon. Kaya nga, natatawa ko sa iba, nagkahalo-halo na ang kanilang belief system, iba't ibang deity. Ang resulta, ang dami nang nakasabit sa leeg. At kahit pasabihin natin na yung belief system nila isa lang, hindi sila naniniwala sa Buddhism o sa anumang belief system, so more on Pinoy occult sila. So, pag ang dami mong nakakwintas dyan, iba't ibang mga mutya, kung totoong mutya, ang totoong mutya kasi mayroon niyang espiritu. Meron niyang mga elemento. At ang mga elemento po is mga fallen angels. Ang mga fallen angels po, territorial yan. Hindi yan pwede pagsama-sama, nag-aaway yan sila. So, kung totoo yung mga kwintas-kwintas nila na nakasabit sa leg na sobrang dami, so resulta niyan, magkakaroon talaga ng tililing sa utak. Pero kung hindi naman sila na hindi sila nabuang, ibig sabihin nun, hindi totoo yung mga nakasabit sa leeg nila. Walang karga yun. Katang isip lang nila. Kasi ang mga yun ay considered as possessed object. So possessed object, it means may mga espiritu na nakatira sa loob. At saka ito lang isipin mo, Makamuya. Kung marami kang amulet, dapat bawat isa sa amulet mo ay may iba't ibang gamit. Hindi yung pare-pareho lang sila ng gamit. So, redundant na. So, bigyan kita ng example. May tao na, yun, mga Buddhist amulet yun sa kanila kasi hindi naman sakim yung Diyos nila. So, they can worship many deities. So, meron siyang leklay for protection. Meron siyang mitmor for healing at parang magic wand na rin niya. Meron siyang kumantong para bodyguard niya. At meron siyang hunpayon para gwardya ng bahay niya. So, bawat amulet niya ay may assignment. So, yan yung isipin mo, Makamuya. So, kung meron kang tatlong agimat, dapat may iba't ibang gamit yung mga agimat na yun. May iba't ibang purpose. At saka, hindi yung nag-aaway sila. Hindi iba't ibang deity o hindi sila saklaw ng belief system na ang main deity doon ay ayaw ka nang sumamba sa ibang deity din. So gusto niya siya lang. At kung talagang mabisa ang dala mong gamit, kahit isa lang, pwede na yun. Basta talagang mabisa. Hindi mo kailangan ng marami. Except na lang kung may mga assignment bawat isa. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot. So, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.